Gusto mo bang lagyan ng cellphone design ang inyong mga video? Kagaya nito, idol, oh. Ayan. Okay, pero bago ang lahat, idol, gusto ko munang i-share sa inyo kung ano po ba ang effect or epekto ng may design na video sa ating mga viewers. Okay, so based lang kasi sa aking experience, kapag nanonood po ako ng video ng kapwa ko creator, at the first sight pa lamang doon ng kanyang video, kapag meron po siyang konting design, is para pong naaakit po akong manood. Except kasi hindi pa natin alam yung content ng video na yan. Pero regardless sa content, sa first impression mo pa lang sa video at meron ka lang nakitang konting design, is parang nakakadagdag po sa ating momentum para manood ng video. At saka po sa thumbnail. Okay, sa susunod na tutorial video, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa ating mga Facebook videos or sa ating mga content na ina-upload natin sa Facebook. Yo, this is Lucas for 21st tutorial video. 'Di ba nakaka-curious kasi mga idol kapag sa mga video na pinapanood natin is parang may cellphone. Amin ko, noong first time kong nakakita po ng ganyan, wow! Paano niya kaya ginawa ito? Yung napapatanong ako sa sarili ko, mga idol. So, ayun, inaral ko po kung paano maglagay ng cellphone design kagaya nito sa aking mga videos. So, ngayon, panoorin mo to, idol. Napakadali lang. Pero bago ang lahat, mga idol, pumunta ka muna sa Google at saka mag-download ka ng cellphone na may green screen. Okay? Kagaya nito. Hindi ko na ituturo sa inyo kung paano mag-download ng picture sa Google. Kasi napakadali lang naman ito, di ba? Lagi nating ginagawa yan, mag-download ng picture sa Google. Okay, so pagkatapos niyan, punta na tayo sa ating CapCut application. Okay, so i-open lang natin yung ating CapCut application. Sabi ko sa inyo, ang CapCut application ay napakadali po itong gamitin. Okay? Okay, so kapag andito na kayo, mga idol, i-click po natin yung new project. Okay, gagawa tayo ng maiksing demo about sa paglagay ng video sa cellphone screen. Okay? So ngayon, piliin mo yung video na gusto mong andyan sa malaking video or parang main video mo, yung kagaya nito. Iba po yung andon sa cellphone screen. Okay? So sa akin, pipiliin ko ito. Ayan, and then add. Okay, so kahit iksyan lang natin to, mga idol. Kahit putulin natin ito. Split and then delete. Okay. So ayan. Bawasan pa natin para hindi mahaba. Okay. And then delete. Oh, ayan. So ngayon, kapag meron na tayong video sa ating timeline, again, huwag nyo pong kakalimutan na iset po ang inyong ratio. Okay? Ayan, pindutin lang natin yung ratio sa baba and then hanapin natin yung 16:9. So, as you can see, mga idol, parang bitin po yung video natin kaya isusum in natin yan. Para sumakto siya sa timeline or sa 16:9 na ratio. And then, pagkatapos niyan, i-check natin ito para ma-set po ng para ma-set po yung video or sumakto sa ating ratio. Ngayon, i-add natin yung video na gusto mong andon sa loob ng cellphone. Okay? So, add overlay ulit, mga idol. And then, hanapin natin yung video na gusto nating ilagay sa cellphone. Sa akin, kahit ano na. O, ayan na. And then, add. O, ayan. So, as you can see, parang natapalan yung first na video na iligay natin. So, lipat lang natin yan. Tapos, ngayon, yung dinownload mo na cellphone na may green screen, i-add na natin, mga idol. Okay, iba. And then, add overlay ulit. O, ngayon, punta naman tayo sa photos. And then, i-add po natin yung cellphone na green screen. So ngayon, andyan na siya. Ilipat ulit natin, itapat natin sa yung second na video natin na gusto nating ilagay sa loob ng cellphone screen. Para matanggal po yung green screen niya, i-click po natin yung video. Dapat nakaklik po yung picture pala, sorry.
I-click po natin yung picture. Dapat naka-whiten siya. And then, punta tayo sa cutout. And then, piliin po natin yung chroma key. After that, igalaw lang natin ng konti yung parang bilog dyan sa cellphone na green screen. And then, i-click natin yung intensity. Dapat naka 100% po yan. Ayan. And then, check. As you can see mga idol, parang maliit po yung cellphone na design natin. So, dapat palakihin natin yan. Isakto natin sa second video natin. Mahirap tong isakto kasi hindi mouse po yung gamit natin. Hanggang sa maisakto natin mga idol para mas maganda yung kalalabasan. Ayan, nasakto na siya mga idol. I-extend lang natin yung green screen natin para maitapat po sa last part ng video, ng ating main video. Tapos, click natin yan, split. Alisin natin yung mahabang part. Ayan. Tapos, alisin natin yung cutout watermark. Ayan. Tapos na. So, i-play natin. Yun. Lakasan natin. Pero hindi nasakto yung video na andun sa cellphone. Ayun. Ganun lang mga idol. Napakasimple. Pero, kapag meron kang mouse dito, kapag ginawa mo siya sa laptop, mas accurate po yung second video mo na andun sa cellphone doon sa cellphone design. Okay? So, kaya yung mga videos ko, ginagawa ko yan sa laptop para mas accurate yung pagtapat na sa loob ng cellphone design. Sa loob ng cellphone design na yan. Okay? So, after that, of course, i-click na natin yung arrow up para ma-export na. So, ganun lang mga idol. Hintayin lang natin itong ma-export and then ready to upload na siya mga idol. Yun lang mga idol, napakadali, di ba? Sana nakatulong ako sa pagpapaganda ng inyong mga content o kaya sa inyong mga video. Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta sa lahat ng videos natin at sana ipagpatuloy nyo pong suportahan ang ating mga videos. Yun lang mga idol, kita-kits ulit sa susunod na video.